Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved. Brother James, praise the Lord. Magampo kitang tanan maigsoon. Let us pray. Dakilan namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin namin, beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, marami pong salamat muli sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin. Malaya kami makapagpuri, makapagpasalamat. Salamat sa mga buhay na patotoo namin napakinggan. Salamat sa iyong proteksyon, pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat sa kalagtaglan namin kalakasan, kalusugan, O God. Salamat po minsan po, narito kami sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Patawarin mo kaming lahat, pagpalain mo po kami kung karapat dapat, O Diyos. Langisan mo yung banal na salita, alisan ang madlang, gawa ng kaaway. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Una't higit sa lahat ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba, pagparangal, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At tayo pinag-ibigay ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Evangelista Wilde Estrada Almeda. At patuloy nating naalala mga gintong aral at turo ng ating ginagalang at minamahal na Stan Pastor Lina C. Almeda, sa kanyang buong sangbayan, sa lahat ng ating mga webcast viewers, sa lahat ng mga kapatiran, sa dakong ito ng San Fernando, Cebu, mayong gabi, kanatong tanan. Praise the Lord. Purihin nating mahal na Panginoon, mga minamahal, at napakasarap pong makinig ng patotoo. Amen. Ang mga patotoo ninyo, mga minamahal, ay kalakasan din namin. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag kayo po ay nagalahad ng kanyang patotoo at nakikita natin na kayo po ay nananatiling matatag sa inyong pananampalataya at kayo nasa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon, ito po ay karagdagang kalakasan namin sa aming mga pananalangin. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga niya, Apostol Pablo, mga minamahal, ang aking kayamanan, sabi ni Apostol Pablo, ay kayo. Everybody say amen. Kayo ang aking, sabi ni Apostol Pablo, kayo ang aking corona. Everybody say amen. So, ganun din po ang ating ginagalang at minamahal na Evangelista Wilde Estrada Almeda, beloved Honorable Stan Pastor Lina C. Almeda, na ang kagalakan po nila na ang anak ng Diyos na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay patuloy na mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kahit saan man kayo naroon, mga trabaho man kayo, nasa ibang bansa man kayo, nandiyan ang inyong pagsusumikap na gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Na bagamat alam ko mahirap na sa ibang bansa, naglalawig sa karagatan o sa iba't ibang bansa na naghahanap buhay, subalit nandoon ang mga kapatiran na patuloy silang nagsusumikap sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal, sa gabing ito. Sabi po ng banal na kasulatan, tayo po ay hindi iiwanan ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan from the book of Matthew chapter 20 verse 20. Kindly. From the book of Matthew chapter 20 verse 20. Then came to him the mother of Zebedee's children with their sons, worshiping him and desiring a certain thing of him. Sorry, 28:20. From the book of Matthew chapter 28 verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Matthew, Kabanatang 28, ang talata 20. Naituro ninyo sa kanila na kailang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong handa palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan, I am with you. I am with you. So, ang pangako ng Diyos, mga minamahal sa kanyang mga anak na naglilingkod sa Kanya, na tayo po ay sasamahan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sabi po ng Biblia, Jesus promised that His presence and authority, mga minamahal, will be all believers
no matter what your condition is. Amen? Poor, weak, humble, unimportant, He cares for you. Sabi po ng banal na kasulatan, watches with concern every details of lives, trials and struggles, and give both the grace that is sufficient. Ever say amen? And His presence to lead you home. So this is the answer, or this is the Christian answers for every trials, every struggles. Ever say amen? Every trouble and every heartache in every circumstances. Ever say amen? So ang mahal na Panginoon, sasamahan tayo ng Diyos. Ito ang pangako ng Diyos sa Kanyang mga anak na naglilingkod sa Kanya. Sabi ng mahal na Panginoon, I am with you until the end of the world. Tayo po'y sasamahan ng Diyos. Kahit saan ka pumunta, saksaman ka man pumaroon, mga minamahal, kahit ikay nasa malayong lugar, nandiyan ang mahal na Panginoon, sasamahan ka ng Diyos. Ever say amen? Tayo po'y papatnubayan ng ating mahal na Panginoon. Naalala ko tuloy yung patutuo ng ating kapatiran na 1994. Doon pa tayo sa Tabunok. Sa taga Manila siya, si Captain Ferdinand Estillores. Isang kapitan sa barko. Mga minamahal siya, nagkaroon sila ng nagdaking ang galang barko dito sa Cebu. Dahil pagkatapos siya nagpatutuo, 1994 yun. Ang sabi niya, mga minamahal, hindi man po inaasahan ako inaparito sapagkat yung aming barko, sabi niya, nandito ngayon sa Cebu. Dahil habang kami naglalawig, international sila, mga minamahal, yung kanilang barko nabutas yung kanilang barko at ang haba ng butas, 1 meter by 1 inch. So mga minamahal, malaki yung hiwa ng barko. At malakas yung pressure ng tubig sa ilalim. Ginamitan nila ng kanilang mga pump, sabalit hindi kaya. Malakas yung agos, yung pasok ng tubig. So mga minamahal, lumabas yung kanilang shipmate o yung chief engineer. Sabi na nga chief engineer, pinuntahan niya yung kanilang kapitan. Sabi niya, Kap, anong oras nating i-abandon ang barko? So si Captain Ferdinand Estillores, bago siya nagbitaw ng kanyang salita, pumasok muna sa cabin, kumuha ng report. Report sa may-ari ng barko, report sa may-ari ng kargamento, at kung saan malapit na merong pier na malapit sa kanila. Sabalit bago niya isinend, mga minamahal, sabi niya, nagpuri ako sa Diyos. Isang oras siyang nagpuri sa mahal na Panginoon, umawit sa ating mabait na Diyos. Ever say amen? Tayo po mga anak ng Diyos, meron tayong direct access to God. Ever say amen? Kapag tayo po yung naglilingkod na sa mahal na Panginoon, meron tayong direct access to God. Sa praise and worship, sa ating pagpupuri sa mahal na Panginoon, malapit ang presensya ng Diyos. Ever say amen? So siya nagpuri ng isang oras, mga minamahal, at ang kanyang awiting inawit, binalik-balik niya within 1 hour. Sabi niya, yung kanyang awitin na, tell my people I love them. Tell my people I care. And when they feel far away from me, tell my people I'm there. Ever say amen? Don't you know that I love you? Don't you know that I care for you? When you feel far away from me, sabi niya, I will care. Ever say amen? So mga minamahal, 1 hour, inawit yun, balik-balik. Mga minamahal, pagkatapos, mga minamahal, meron tumuktok sa kanyang cabin. Ang sabi niya, Kap, himala. Ever say, praise the Lord. Sabi niya, Kap, tingnan mo. Pinakita yung malaking ibon na lumilipad, umiikot sa barko, mga minamahal. At siya'y dumapo doon sa malapit sa butas ng barko. Pagdapo ng kanyang ng malaking ibon na puti sa magilid ng barko, sa malapit sa butas, sabi nila, biglang tumigil yung pasok ng tubig. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hanggang sila'y ikot mga minamahal dyan sa Philippine Sea ba yun? Sa may parteng Surigao hanggang nakarating sa Cebu. At yun ang pagbaba niya sa barko, tumuloy sa gawain natin sa dako ng Tabunok, 1994.
at nagbigay ng pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. So mga minamahal, ang Diyos natin, hindi tayo iiwan ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, kayo lumakad sa apoy, hindi kayo masusunog. Amen. Lumakad man kayo sa tubig, hindi kayo malulunod. Ever say amen? Ibig sabihin, sasamahan tayo ng Diyos sa buhay natin habang tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kasamahin tayo ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Naalala nyo yung kapatiran natin nagpatotoo dito sa Tapunok din? Yung kanilang barko na lumubog, yung Tugo, St. Joseph ba yun? Maminamahal? Binangga ng yung barko ng yung laging mabanggang barko. Anong mga barko yun? Yung mga barko na kandidato ko sa pagbangga. Yung kanilang container na barko, diyan sa malapit dito sa pier, naalala natin yon, mga 2 kilometers before the port. So, nagpe-prepare na sila sulpisyo. Amen. So, nagpe-prepare na sila kasi malapit na yung barko, yung pier dito sa Cebu. Mga 2 kilometers na lang. Abang-abala yung mga pasahero, nag-impake ng mga gamit, biglang merong pumutok na malakas. Pagkatapos pumutok, akala nila ano yung pumutok. Maya-maya, mga minamahal, binangga pala sila ng container van ng sulpisyo. Yung St. Thomas de Aquitas ba yun? Naalala natin yung lumubog. Amen. Pagkatapos, mga binangga, mga minamahal, umatras yung sulpisyo. Lumubog yung barko ng Tugo. Paglubog, alas 6 na ng hapon, gabi na, lumubog. Ang daming namatay. Yung ating kapatiran nandoon sa ilalim ng tubig, Amen. Pagkatapos, kasama siya lumubog sa ilalim. Napakadilim. Hindi niya alam kung saan ang daan. Amen. Subalit, nandoon yung mga isda, iba't ibang klaseng mga isda. Itinulak siya ng itinulak palabas sa barko. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Napakaraming isda. Sabi niya, nandun ako sa ilalim ng tubig, subalit ako'y nakakahinga. Amen. Hanggang itinulak siya ng itinulak palabas. Sa palabas, sa pintuan, kasi siyempre madilim na. Pinilabas siya sa barko, itinulak hanggang taas ng mga isda, hanggang siya'y naligtas. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So sabi niya, totoo ang sabi ng banal na kasulatan, I will be with you. Amen. Lumakad ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Lumakad ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Yan ang pangako ng Diyos sa atin na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ano mang kalagayan natin sa buhay, tandaan ninyo kapag tayo naglilingkod sa Diyos, ano mang kalagayan mo sa buhay, may Diyos kang matatawagan, may Diyos na nakatingin sa iyo. Amen. May Diyos na nandang tumulong sa iyo. Amen. Kaya mga minamahal, napakasarap ang maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya pag naglilingkod tayo sa Diyos, isa ng dakilang pribilehiyo. Napakaswerte natin. Napakapalad natin, mga minamahal, nasumpungan natin ang mahal na Panginoon sa ministeryong ito. Yung ating relasyon sa Diyos, meron tayong direct access sa Diyos. Amen. Kahit saan ka mang sulok ng mundo na roon, pwede mong purihin ang mahal na Panginoon, pwede kang tumawag sa Diyos. May Diyos na makikinig sa iyo. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi lugi itong ating sakripisyong ginagawang ito, mga kapatid. Sa ibo ng banal na kasulatan, mga minamahal, kindly open your Bible. From the book of Joshua, chapter 1, beginning verse 1 up to 9. Kindly. From the book of Joshua, chapter 1, verses 1 to 9. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead.
Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all this people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses, from the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, and all the land of the Hittites, and unto the great sea toward the going down of the sun, shall be your coast. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life, as I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Be strong and of a good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land, which I swear unto their fathers to give them. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Amen. Josue, Kabanatang 1, at talay 1 hanggang 9. Nangyari nga, pagkamatay ni Moises, na lingkod ng Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moises, na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon ay tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking binibigay sa kanila, sa mga bagay sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tuntungan ng kalampakan ng inyong paa ay naibigay ko sa inyo, gaya ng sinilita ko kay Moises. Mula sa ilang at Libanon ito, hanggang sa malaking ilog ng ilog Euphrates, buong lupain ng mga Heteo, at hanggang sa malaking dagat, sa dakong nilulubugan ng araw, ay maging inyong hangganan. Walang makatatayong sino man tao sa harap mo sa lahat ng mga araw na iyong buhay, kung paano ako'y suma kay Moises, at yan ako sa iyo, hindi kita iiwan, niya pababayaan kita. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito, ang lupain ng aking sinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa iyong kautusan na inutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kabakasan saan ka man pumaroon. Amen. Palapakan natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. So ito po ang nangyari sa panahon ni Joshua Ebarziman. Nang si Moses ay namatay na, mga minamahal, ang ipinalit kay Moses si Joshua Ebarziman. So si Joshua, siya ang tumayo na maging leader ng mga anak ni Israel. At ang sabi ng mahal na Panginoon ng Diyos kay Joshua, magpakatapang ka, magpakalakas ka, magpakatatag ka, Ebarziman, sapagkat ako'y sasayo saan ka man pumaroon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So ibig sabihin, ang pagkikisama ng Diyos kay Joshua, ganon din sa ating buhay mananampalataya. Ebarziman. Si Joshua, sinamahan ng Diyos. Itong mga message na ito, mga minamahal, tinatawag ito nga example para kung paano natin ma-meet o tinatawag na makuha natin yung mga punto para tayo magtagumpay sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Sabi ng Diyos kay Joshua, mga minamahal, lumakad kayo. Go. Sabi po, go over this Jordan. Ibig sabihin, mga minamahal, tuloy-tuloy ang paglilingkod nila sa Diyos. Sasamahan sila ng Diyos. Kung paanong siya'y sumama kay Moses, ganon ko kayo sasamahan. Ganon din sa ating paglilingkod sa Diyos. Meron tayong mga puntos na mapupulot na mga aral kung paano tayo sasamahan ng Diyos. Ebarziman. Merong mga bagay. Una, be strong. Be strong, sabi po ng banal na kasulatan, courageous and diligent. Ebarziman. Tayo po'y magpakatatag, magpakatabang, magpakalakas. Ibig sabihin, kasama na rito yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sikapin natin, masunod natin ang kalooban ng Diyos. Ebarziman. Make God's word
your tinatawag na authoritative guide for all believers and actions. Ang salita ng Diyos, ito ang ating magiging authoritative guide. Amen. For all believers and actions. Ang salita ng Diyos, ito ang ating magiging guide. Ang ating beloved Honorable Pastor, mga minamahal, itong binigay na aral, turo sa atin, mga minamahal, upang tayo magtagumpay hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos, ito ang ating authoritative guide. Ang salita ng Diyos, ito ang ating susundin. Wala nang iba. At ang sabi po ng Biblia, study and meditate daily on God's Word. Pag sinabing meditate, ibig sabihin, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay huwag mawalay sa puso natin at sa ating isip. Bulay-bulayin mo ang salita ng Diyos araw at gabi. Ever amen. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, ito ang iyong taming. Ever amen. Ang kalakasan mo ay nagmumula sa salita ng Diyos. Lahat ng bagay nandoon sa salita ng Diyos. Tayo tatayo sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Ever amen. Tayo tumayo sa pangako ng Diyos, mga minamahal. Yun po ang ibig sabihin na meditate day and night. Kapag may pagsubok, isipin mo ang salita ng Diyos. Kapag ikinasa kalungkutan, isipin mo ang salita ng Diyos. Kapag may discouragement sa buhay mo, isipin mo ang salita ng Diyos. Ito ang magiging kaliwan natin, ang salita ng Diyos. Ever amen? Meditate day and night. At ang sabi ng banal na kasulatan, determined to seek earnestly the presence of God throughout your life. So, kinakailangan hanapin natin lagi ang presensya ng Diyos. Pagkagising natin sa umaga, mga minamahal, o bago man tayo matulog, mga minamahal, kailangan makakausap mo ang Diyos. Ever amen? Kakausapin mo ang mahal na Panginoon. Paggising mo, wala kang ibang unang kakausapin, ang Diyos mo. Ever amen? Makipag-ugnayan ka sa Diyos mo. Seek the Lord earnestly. Hanapin mo ang mahal na Panginoon. Ito po ang sikreto, mga minamahal, sa lahat ng bagay. Hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos, sabi nga ng Biblia, at ang kanyang katwiran, ang lahat ng bagay idaragdag sa atin. Ever amen? Ito ang ating magiging buhay. Kapag tayo po'y Kristiyano na, mga kapatid, ito na yung buhay natin. Mula sa pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay iyong binulay-bulayan. Ever amen? Inahanap mo ang presensya ng Diyos. Napakasarap kung kasama natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Ever amen? Ang sabi ng banal na kasulatan, this message to Joshua provide us, mga minamahal, with a set of general principles for successful living. However, we must be careful, never conclude that God is bound to furnish material prosperity for everyone who follows this condition. May mga plano minsan ng Diyos. Hindi lahat-lahat, mga minamahal, pare-parehas tayo. Ever amen. Amen. Pero kayo, mga minamahal, pangako ng Diyos, pagpapalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Saan man kayo pumaroon, nandiyan ang blessing ng Diyos. Depende yun sa plano ng Diyos. Sa amin, mga minamahal, tanggap na namin kung anong plano ng Diyos. Ever amen. Basta't sa amin, nandito kami sa kamay ng mahal na Panginoon, nakikita namin ang patnubay ng Diyos sa inyo. Sapat na sa amin, maligaya na kami. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever amen. Ang kaligayahan namin, nakikita namin kayo na kahit saan kayong sulok ng mundo, ako'y nabibless sa mga patutuo, nagiging malakas ang bawat isa amin, mapakinggan ang inyong patutuo, na kahit saan kayo, nanatili kayong kumakapit sa mahal na Panginoon, sapagkat alam natin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Ever amen. Amen. Meron tayong direct access sa Diyos. Sabi nga ng 1 Peter, mga minamahal, during yung mga saserdote, yung tinatawag ng mga priest. Sa panahon ng Old Testament, yung mga priest lang ang merong access sa Diyos. Sabi ng 1 Peter, mga minamahal, subalit ngayon, tayo po mismo meron tayong access sa Ginoo. Amen. Kaya nung saan ng reliyon pa tayo, mga minamahal, maumpisal tayo sa mga pari,
Sa mga pare tayo, mga umpisal, mga munyon. Amen. Pero ngayon, hindi na sa Diyos. Diretso na tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Mag-umpisal ka ng kasalanan mo sa Diyos. Sabihin mo yung problema mo sa Diyos. Amen. Napakaswerte natin na tayo namulat sa katotohanan. Galing kami ng Bohol. Anniversary natin, 2 church anniversary. Mga minamahal, grabe ang aming kagalakan. Kahit pandemic, 2 years, hindi tayo nakapasok ng Cebu, ng Bohol. Pero nakita ko mga kapatiran, dumami, lumobo ang kabilang ng kapatiran. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Napakainit nila mga kabataan. Punong-puno ang pulpito sa mga youth choir, mga children's choir, mga adults choir. Sabi ko, kahit saan mandali ng anak ng Diyos, totoo, sila'y mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kahit saan man tayo naroon, kaya napakapalad natin mga kapatid. Kaya ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay buhay sa bawat isa sa atin. Ito lamang ang ibig sabihin ng mahal na Panginoon sa atin. Yung example na binigay ng Diyos kay Joshua, ito ang magiging ating guide. Amen. Be strong, sabi niya. Magpakatatag ka, magpakatabang ng mabuti. Huwag kang liliko sa kaliwa, huwag kang liliko sa kanan. Bulay-bulayin mo ang salita ng Diyos araw at gabi upang magkaroon ka ng mabuting kawakasan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ika'y magiging mabuting kawakasan. Nakaplano na sa mahal na Panginoon, bibigyan kayo ng mabuting kawakasan ng Diyos. Nakaplano na sa mahal na Panginoon, nabibigyan kayo ng mabuting kawakasan, pagpapalain ang buhay ng bawat isa sa inyo. Dahil sinusunod natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya huwag tayong lumiko sa kaliwa, huwag sa kanan, sabi po ng Biblia. Sumunod tayo sa lituntunin, sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. Asahan mo, may magandang plano ang Diyos sa unahan. Amen. Napakasarap, bulay-bulayan ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Kaya sa ng banal na kasulatan, sasamahan tayo ng Diyos. Kahit anuman maging kalagayan natin sa buhay, may Diyos tayong matatawagan. Amen. May Diyos na tutulong sa atin. Sabi ni Captain Ferdinand Estillores, yung ibon na aking nakita nung ako'y masave, hindi ko alam ang Jesus Miracle Crusade. Ang sabi niya, subalit na ako'y nakaten sa Amoranto. Pagpasok ko pa lang sa Amoranto, una kong nakita yung napakalaking ibon na puti nandoon sa ibabaw ng pulpito. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Pangalawang nakita ko yung malaking ibon, sabi niya, nung ako'y noon, nabutas yung aming barko at kami malulunod na, subalit tumigil ang agos ng tubig dahil doon sa malaking ibon na aking nakita. Ang pangatlo na nakita ko yung ibon, sabi niya, nung umakyat ang ating beloved honorable pastor sa dako ng Talipaw ang sabi niya, at unang dalo ng ating beloved pastor doon sa Amoranto, ang sabi niya, nauna yung ibon sa ating beloved pastor habang papasok ang ating mahal na pastor doon sa Amoranto, mga minamahal. Nauna yung ibon na puti, ibig sabihin, kasama natin ang Diyos, kasama tayo pumaroon, hindi tayo iiwanan ng ating mahal na Panginoon. Emergency, praise the Lord. Kaya napakapalad natin sa iglesia ito, mga kapatid. Buhay ang salita ng Diyos sa buhay natin. Ang mga katalata natin na mabasa sa banal na kasulatan, sabi nga ng Biblia, all scriptures, sabi nga na, the example of holy men and women recorded in the scriptures, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, lahat ito ay valuable, ever amen, for our admonition, ever amen, for our encouragement and our learning. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Itong lahat, mga minamahal na sulat sa Biblia, kahit sa panahon pa ni Noah, panahon pa ni Moses, panahon pa ng mga propeta, ang Diyos na nila, gayon din ang Diyos natin pinaglilingkuran. Siya pa rin ang Diyos noon, siya pa rin ang Diyos ngayon, siya pa rin ang Diyos sa darating, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Di ba mga minamahal, napakasarap? Amen. Nandun ako sa dako ng Qatar. Mga minamahal, nandun ako sa Qatar, dumalo yung kapatiran. Pagkatapos lumapit sa akin, sabi niya, Brother Neil, grabing himala ng Diyos. Bakit? Sabi ko, abang kami nakasakay sa coaster,
Papunta kami ng trabaho, ang kanilang tinatrabaho yung Doha International Airport. Nakasakay kami ng coaster van. Bago ako umalis, nanalangin ako sa aking kwarto. Pagkatapos sumakay ako, akong uling umakyat, sabi niya. Yung driver nandito ako, sabi niya. Pagkatapos, 25 kami na nakasakay sa coaster. Biglang nung mabilis ang aming takbo, binangga kami ng malaking bus. Umikot yung aming coaster. Pagkatapos, sabi niya, nung umikot, siya'y gumapang sa baba, lumabas sa coaster. Pagtingin niya sa kanyang katawan, naliligo siya ng dugo. Umupo sa gutter. At nakikiramdam sa kanyang katawan, kinakapa-kapa yung katawan. Saan ba masakit? Wala namang masakit sa kanyang katawan. Dumating ang mga rescuer, sabi niya, yung 24 na kasama ko, pinaghugot na lang sa coaster. Merong isang walang ulo, merong putol ang paa, merong putol ang kamay. Pinaghuhugot, hinila na lang sa coaster. Pagkatapos sinakay sa ambulansya, tinakbo lahat sa ospital. Ako lang mag-isa. Tumayo ko na magpag. Wala akong naramdaman, wala akong sugat. Ang sabi niya, amen. Para magbigay ng witness, ng testimonies, ano nangyari. Sinamahan ako doon sa coaster. Pagkakita ko sa coaster, mga minamahal, lahat ng salamin ng coaster basag, harap hanggang likod. Yung mismong sa gilid niya ang hindi nawasak. Ibig sabihin, nandun ang protection ng ating mahal na Panginoon. Amen. So ibig sabihin, napakaswerte natin na naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos natin pinag-aaralan dito, hindi ito puro salita lamang. Amen. Buhay ang salita ng Diyos nating sinasampalatayanan. Ang nakasulat dito ay nangyayari sa buhay natin na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sino nagligtas, mga minamahal, doon sa kapatiran natin dito na tagabutuan yon? Lumubog yung barko. Sino nagligtas? Ang Diyos natin pinaglilingkuran. Amen. Sino nagligtas sa mga kapatiran sa mga aksidente? May Diyos tayong tinatawagan. Kaya huwag tayong magkulang sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Sikapin natin huwag tayong magkulang sa mahal na Panginoon upang sasamahan tayo ng Diyos. Amen. Ito ang sekreto binigay ng Diyos kay Joshua para sasamahan ka ng Diyos. Bulay-bulay ng salita ng Diyos. Magpakalakas ka, magpakatatag, magpakatapang. Huwag kang lumingon sa kaliwa, huwag kang lumingon sa kanan. Tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Diyos. Sasamahan ka ng ating mahal na Panginoon. At tayo magtatagumpay. Amen. Kung mapakapasok nila yung Kanaan, ganun din sa atin ang kaligtasan. Ipagtrabaho nila, pasukin nila, go ahead. Sabi niya, go on unto Jordan. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang paglilingkod. Ganun din sa atin. Tuloy-tuloy ang paglilingkod. Sikapin natin, masunod ang kalooban ng Diyos. At alam natin, hanggang langit, sasamahan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya sabi po ng Biblia, mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon. Huwag tayong pumanlupaypay. May Diyos tayong matatawagan. Manindog kitang tanan. Ating awitin ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ating awitin ng mahal na Panginoon. Ako ay para bang nag-isa, kahit mayroon pang mga kasama, kay layo naman damdamin mo na, kay hanggang kailanman hihintay
purihin ating dakilang Diyos, mga minamahal. Habang nasa ating kalagitnaan ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, tayo po'y sama-sama dumalangin sa oras na ito, mga minamahal. Praise the Lord. Halal dakilan namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Yesus. Salamat sa iyong mga pangako, salamat sa iyong katapatan, salamat sa iyong mga salita namin na pakinggan. Salamat na buhay ka na Diyos namin pinaglilingkuran, O God, hallelujah. Sa unang dalangin namin binagalang minamahal ni Pangilisto Estrada Almeida. Narito kaming lahat na nagluhod, minsan na ba nagpapakumbang loob. Patawarin mo kami, isang kami nagkulang, minsan sa aming mga kainahan. Idalayin namin, patawarin mo kami, O Diyos. Palakasin mo kaming lahat, O Diyos. Tulungan mo kami sa aming paglilingkod. Dagdagan mo kami pag-ibig. Dagdagan mo kami pananampalataya, O Diyos. Pagpalain mo yung mga anak sa lahat ng bagay, financial, material, physical, aladigit sa spiritual. Ingatan mo layo sa karamdaman. Pagpalain mo kalamang trabaho, mga negosyo, mga nabuhay. Iligtas mo ang kalamahal sa buhay. Pagpalain mo kaming lahat. Maging aming ginagalang minamahal na pastor, mabang buhay. Ang kanyang beloved children. Ingatan mo sa lahat ng mga kapatiran sa buong mundo, maging sa lahat ng manggagawa, maging sa lahat ng aming mga loved ones. Basbasan mo kaming lahat, O Diyos. In Jesus' name. Amen. Ipatong kamay sa inyong ulo, mga minamahal. Ating pong i-cast out ang mga karamdaman, dakilang Diyos, sa oras na ito. Minsan na pa namin ginagamit ang iyong makapangyarihang pangalan at namin sama-samang sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman, lahat ng mga problema sa mga kapatiran, mga gawa ng kaaway, mga sakit, mga problema, mga gawa ng kaaway, panlalapaypay, panlalamig, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, vanity, vain glory, cast out, problem be solved, vices begun in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Dalig ko ng Diyos. Purihin natin mahal na Panginoon, mga minamahal. At bilang papuring pasalamat sa ating dakilang Diyos, isa naman tayo natin tumayo at tayo po lumukso sa migaw na 3 beses ng hallelujah. Praise the Lord. Sige. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Hanggang dito lamang po ating banal na gawain, ating announcement. Ating pong Sunday worship service 10 a.m. to 3 p.m. Ating Wednesday 4 to 8, ating Friday service 5 to 10. Yan po na po ang ating schedule, mga minamahal. At ating po nga programa sa Facebook, YouTube page, meron tayong Jesus Miracle Hour every night except Friday 8 to 9. Purihin ang mahal na Panginoon. At hanggang dito lamang po, mga minamahal, ang ating po nga announcement. Tayo pinadako na po sa ating closing prayer. At hiniling ko po lahat ay tumayo, mga minamahal, bilang pasalamat sa mahal na Panginoon. Tayo po magtatapos sa magitan ng isang panalangin. Kindly, Brother Larry Del po. Praise the Lord. God bless you, beloved Lord Pizza. Kaya nga Miranda, manalangin po ito siya po rin paghihiwalay. Dakila mo ko pala po ng mga Diyos, kapag sa lahat, sa pangalan pinakamamahal na Panginoon, maraming salamat po naman sa gabing ito. Sa natapos mong gawain, nalang isang lalong hitman na Panginoon, ng laking pribiliyo, binigkilo mo sa amin na kayo manasamba namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat malaping, salamat sa paglangis mo, malaping sa pag-ibisi, maging sa awiting mga kalangit, sa joyful song, sa ulim song mga pangimahal na Panginoon, maging sa patutuan ng mga kapatiran mo, paano po sila pinagpala, mula po sila naglingko po siya, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Salamat din po, mahal na Panginoon, sa mga pagpaliwanag sa kapatandog sa mga kapatiran na tapat na nabibigay sa kapatandog. Ito nigagamit sa madalang gawain. Malapang salamat, malapang Panginoon. Maging sa litong choir, sa iyong matamis pa siya patuloy, binuhos mo sa kagitan ng patunay. Kaya sumasa amin, malapang sa gamito. Salamat, malapang lalong higit ng pisalamatan. Ang iyong badalang salita, din lang po sa amin, mahal mga aral sa haham, gabing ito, silbing pagkain, sa mga bibigay sa kalakasan sa paglingkod namin siya. Purihin ka, malapang Panginoon. Sa kami ito malapin ko, magpido madalangin sa madalangin, ginagalang mga pastor, Will Estrada, di manawala Panginoon, pahawakan mo kami hanggang siya bubalik kung may tulot, mawalay kami sa paglilingkod, pagkus, iba'y kasikasigan, ipagkalong mo sa amin, sa paglingkod na mo, madatnan mo kami, kung magawa siya ba ng kuruban, Panginoon, maging sabihin ito para magpahiwalay-hiwalay ang bawat sa amin, ngunit kailang pag-ibig at presensya sumasami, samahan mo kami sa pag-uwi, ingatan mo kami, maging sa pagtawid, malapayin, pagsakay sa mga kapatiran, ingatan mo, malapayin, makarating mo kami sa kanyang tahanan na ligtas, malapayin, at sa araw na linggo, ibalik mo bawat sa amin, upang kami sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you po, mga minamahal. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you po. Magpalihans po dito sa preacher's area. Kindly po. God bless you po. Amen. Praise the Lord.